Yan, magandang hapon sa inyo mga idol. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Pero mga idol, shoutout muna ulit sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, din sa ating mga follower. Siyempre mga idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video. Kung matatandaan nyo ng mga nakaraan, mga idol, ang nagiging paksa natin ngayon nauukol sa Iglesia ni Cristo dahil hindi kaila sa atin, patok na patok ngayon ang Iglesia ni Cristo kahit saang mga social media, lalo na sa YouTube. Kaya naman, ang tatalakayin natin ngayon ay yung isa sa mga napanood natin na talagang ang Iglesia ni Cristo ay binabatikos. Oo. Yung babaeng napanood natin na vlogger, ewan ko kung sino yun, hindi ko rin kilala. Nadaanan ko lang doon sa niyang YouTube niya. Talaga naman kung tirahin ng Iglesia ni Cristo, ganun na lang Kesyo mga tanga daw, mga walang alam, sistema, at ang sabi niya pa bakit daw nakikianong Iglesia ni Cristo sa mga ganyang sistema. Pero ang hindi alam kasi mga idol ng ating mga kapwa idol dyan, o mga kapwa vlogger dyan, na ang Iglesia ni Cristo, mga idol, totoong hindi basta-basta nakikisaw-saw sa politika. Oo. Lalo pa nga, ito si Marcoleta, Iglesia na Tulingan, parang kinakalaban din niya ang kanyang kapwa Iglesia. At sa halip na magkaroon siya ng magandang sa Iglesia, ganun pa ang ginagawa niya. Kaya nga sinasabi nung vlogger ng babae na sinabi natin, pinayagan daw ng Iglesia tumakbo kumandidato. Sa totoo lang mga idol, kaya nga mahigpit ang Iglesia ni Cristo sa mga kaanib nila na tumakbo sa politika o anumang larangan ng politika. Dahil nga, pagka oras nagkaroon ng problema, yung nanunungkulan, madadamay tsak ang Iglesia tulad ng ng nangyayari kay Marcoleta. Diba tama? Sa halip na maging kaalyado siya ng Iglesia, parang siya pa ang gustong tumaliwas. Pero siyempre, hindi natin masisisi o kung ano ang kanyang gusto. Dahil una, nasa politika na siya. Pero ang sabi nga nung babaeng napakinggan natin na nagbablog, dapat daw si Marcoleta itiwalag sa Iglesia. Dahil kung makakasira nga naman sa organisasyon, dapat daw itiwalag. Tapos bukod pa dyan, marami mga haka-haka na ang Iglesia kesyo umatras na sa napipintong rally. Pero sa totoo lang mga idol, yung mga nagdi-declare na magrarally ang Iglesia ni Cristo, hindi dapat paniwalaan yan kung sino man yan at kung ano man yung mga vlog nila tungkol sa Iglesia ni Cristo na minsan napipintasan pa yung kapatid na bakit daw hindi alam na magrarally ang kanilang organisasyon. Alam niyo, sa totoo lang mga idol, ang Iglesia ni Cristo, kung meron man silang mga aktibidad na gagawin, hindi ito laban sa pamahalaan. Sakali bang matuloy ang kanilang rally, hindi yan laban sa pamahalaan, bagkos sa ikabubuti ng sambayanan.
Isa pa, mga iglesia ni Cristo, mga idol, hindi yan magdideklara na kung saan-saan mga programa o ano ng mga YouTube o kung ano-ano pang mga ah, media o social media o talagang media, stream. Hindi po. Kasi ang Iglesia ni Cristo, once na magdideklara yan, walang iba makakaalam yan, kundi ang kanilang mga miyembro. At hindi yan pinagkakalandakan para wag malaman ng kung sino pa man ang kanilang mga adhikain. Nangyari na yan mga idol, marami nang totoo na rally dito sa ganung petsa, sa ganung, di ba hindi naman natuloy? Pero nagulat sila nung biglang umugso ang Iglesia ni Cristo sa Luneta. Kung natatandaan nyo nung panahon ni Herap, di ba? Oh. Kung kailang hindi na sila nagdeklara na magrarally Iglesia ni Cristo, nagulat sila. Kasi Iglesia ni Cristo, mga idol, may mga sarili talagang ano yan sila na hindi yan pwedeng kung sino-sino agad ang unang makakaalam. Bago malaman ng iba yan, mga kapatira muna. Oo. At yan, totoo niyan, isinisirkular yan sa kanilang mga lokal, sa kapilya. Kung hindi man yan isisirkular, may mga pagkakataon na i-house to house yung kanilang mga kapatiran. At yun, ititimbre sa ganung araw, sa ganung petsa, kakaroon tayo. Yan, ideklara man yan, lalo sa loob ng kapilya, kung walang napahalong sanlibutan na nakisamba dyan, walang makakaalam. Kaya kung minsan, hindi na rin yan dinideklara sa pagsamba, kasi nga, minsan may mga panauhin ng mga kapatid na sumasamba sa kanilang lokal. Kung magkataon nga naman na may mga panauhin, dineklara yan, sinirkular yan, ay di kakalat nga naman yan. Di ba? Kakalat yan dahil doon sa taga-sanlibutan na naanyayahan sa pagsamba. Kaya ang ginagawa ng pamamahala dyan, pag talagang yung may tungkulin na lang sa bawat purok o sa bawat grupo, ang inaatasan para masabihan ang mga kapatiran na kanyang nasasakupan. Tulad doon nangyari noon kay Erap, walang dineklara sa mga pagsamba. Pero may mga kapatiran na nagpunta sa kanilang mga nasasakupan at doon sinabi. Ganon. Kung matatandaan nyo noon din ng panahon ni Cory, na gustong gawing palasyo, gawing Malacanang ang sentral ng iglesia, balak nilang i-people's power ang iglesia, kukunin nila at gagawing sangay ng ating pamahalaan. Yun, yung mga ganung pangyayari noon, kumalat din ang issue na magrarally ang iglesia ni Cristo. Oo, pumutok din ang issue noon. Pero, bigo silang lahat na ipinakalat na ganung balita, magrarally iglesia ni Cristo. Oo. Pero, nung last 2 minutes na nangyari, binigyan ng hudyat ang mga kapatid sa iglesia, biglang nakatunog ang tagapamahala ng ating pamahalaan. Pero may warning na noon si Enrile na huwag niyong panghimasukan ang iglesia. Mabibigo kayo. At alam ni Enrile, lahat ng ipinundar ng iglesia, walang kinalaman ang gobyerno at walang ginastos. Sariling gastos yan ng iglesia ni Cristo. At walang sino mang pwedeng kumuha o bumawi o yung tinatawag na ilitin yung kanilang ari-arian. Dahil yan, ang gobyerno hindi humihingi ng tulong ng iglesia sa gobyerno para maipatayo ang isang establishmento. Halimbawa, kapilya. Wala pang kapilya ng iglesia ni Cristo na humingi ng tulong sa gobyerno. Lalo na yung sentral kung gawin yun.
panahon pa ng matandang Marcos nung gawin ng sentral. Ngayon, nakatuwaan nila na balak nilang kunin, nabigo sila. Dahil nung natunugan nila na talagang pupulas ng iglesia at babanggain sila, ang sabi nga, may nakapagsabi pa nga na kapag ang Iglesia ni Cristo ang nagrally, hindi people's power ang makikita nila, kundi God power. Sa totoo lang, kasi ang Iglesia ni Cristo may Diyos. May kinikilala sila talagang Diyos. At ramdam nila na kasama nila ang Diyos. Kasi nakalagay sa Biblia, sabi ng gano'n sino ang laban sa inyo kung ang Diyos ang kasama nyo? O, di ba? Tama. Lahat ng ng Iglesia ni Cristo nakabase sa banal na kasulatan. At yun ang kanilang pinanghahawakan. Gaya nun, kung natuloy yun, mabuti na lang, ready na ang mga kapatiran sa iglesia nun. Hudyat na lang inaantay. At walang makakaalam nung hudyat kung ano ang magiging hudyat, kundi ang mga kaanib lang sa Iglesia ni Cristo sa bawat kanya-kanyang lokal. O, nung bago dumating ang takdang oras ng hudyat, nagdeklara na, magsiuwi na kayo mga kapatid. Hindi na tayo matutuloy. Ibinigay na ang gusto ng iglesia. Yun. Hindi na natuloy. Pero kung natuloy yun, malaking pagsisisi ng ating pamahalaan. Dahil kapag ang iglesia nga namin ni Cristo ang lumabas sa karsyada, hindi yan ordinaryo na mga people's power lang. May nagsabi na nga na kapag ang iglesia ang kumilos, hindi yan people's power ang makikita nyo. Lalo kukubkubin ng sentral ng iglesia, hindi yan papayagan. Kahit ordinaryong kapatid sa iglesia, hindi yan papayagan na makubkub nila ang sentral ng iglesia. Talagang kung nangyari yun, nako, ewan na lang, baka paghuhukom na. Dahil nakalagay naman sa Biblia, dadatnan na nasa pakikipagbaka ang bayan ng Diyos. Ang Iglesia ng Cristo, bayan ng Diyos yan Kinikilala ng kanilang pamahalaan na sila ang bayan ng Diyos. Kaya walang pwedeng sumaling o umano sa kanila. Dahil sabi nga, ang pinangahawakan nila, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, dadalhin ko hanggang kalduran. Di ba? Tali tayo sa sugo ng Diyos. At ang kinikilalang sugo ng Diyos ng mga iglesia ni Cristo, si kapatid na Felix Manalo. At sa kanya natupad talaga ang hula. Oo. Yung hula sa Isaiah, sa kanya natupad yun. Kalintabay ng unang digmaan ay kalawang digmaan, 1914, July 27. Kasagsagan ng digmaan nung lumitaw ang Iglesia ni Cristo at narehistro sa ating pamahalaan. Kaya Iglesia ni Cristo, mga idol, sa totoo lang, si Enrile na nga may sabi, kung gusto nyo gumulo buhay nyo, guluhin nyo ang Iglesia ni Cristo. At sabi pa nga niya, huwag nyong gisingin ang higanting natutulog. Tapos yung napanood natin vlogger na babae, yung kanina na napanood ko, napakayabang, kukunti lang daw ang iglesia at hindi tapos yung isang napanood ko rin na vlogger din at sa political analyst daw yun. Hindi naman daw dapat yun ang iglesia dahil mangilan-ngilan lang ang iglesia. Yun ang akala nila.
Mga political analyst, kala mo kung sino rin marunong eh. Wala raming ding alam. Lalo yung tinatawag nilang Asian Force na ano. Puro kalukuhan lang din yan eh. Kaya lahat ng nagbabanta, lahat ng nag-ano sa Iglesia ni Cristo, mabibigo sila. Oo. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo, pinaniniwalaan at pinaninindigan nila at sinasampalatayanan nila na kasama nila ang Diyos sa kanilang ginagawa. Dahil nga doon sa sinabi sa Biblia, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Ano yan sa sugo? Eh siyempre, yung sugo, tagos yan hanggang doon sa kanyang mga alipores. At yung sinabi pa sa Biblia na sino ang laban sa inyo kung ang Diyos ang kasama nyo. Sige. Diba? Tama mga idol? Yan naman, napagkukwentuhan lang naman natin dahil kasi nga, napapanahon nga eh. So, patok na patok sa ang mga social media, sa YouTube, lalo na. Oo. Binabati ko sa Iglesia ni Cristo. Yan, hindi na nakakapagtaka yan at hindi na yan pinagtatakhan ng mga kapatiran sa Iglesia, lalo na ng pamunuan dahil nakalagay sa Biblia yan. Oo. Kayo'y pag-uusigin dahil sa aking pangalan. Diba? Tama. Ganon. Kaya yan, hindi na bago sa Iglesia ni Cristo yung mga nangyayari niyan na mga pag-uusig, yung mga ano. Hindi na yan. Baliwala na yan. At ang lahat ng hula sa Biblia patungkol sa Iglesia, natupad na. Natutupad na. Isa na lang ang hindi pa natutupad. Alam nyo kung alin? Yung araw ng paghuhukom sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan na lang ang inaantay ng kabuuan ng Iglesia. Kaya ang Iglesia hindi nyo basta-basta dahil meron silang tiyak na inaasahan at meron silang tiyak na patutunguhan pagdating ng takdang panahon. Oo, di ba? Kaya yung may mga iglesia man dyan, mga taliwas, mga hindi yan pahintulutan ng Diyos na manatili hanggang sa wakas. Mahihiwalay at mahihiwalay yan bago dumating ang takdang panahon o yung araw ng paghuhukom. Kung datnan man ang paghuhukom at nasa loob ng iglesia yan, sila yung nakalagay sa Biblia na mga papahiya sa araw na yun. Diba may nakalagay sa Biblia sa takdang araw, merong mga mapapahiya o magsisitawag, magsisilapit, pero ang sabi, mapapahiya sila. Yun yung mga kapatid sa iglesia ng mga taliwas. Na bagamat hindi pa natitiwalag, inabot ng paghukom, andun ang malaking problema. O buti pa ngayon natiwalag, baka sakaling kung makapagbalik lubyo, kaawaan ng Diyos bago maghukom makabalik siya. Paano kung hindi? Kaya mga kapatid sa iglesia, lalo yung mga diehards, lalo yung talagang mga mananampalataya, hindi mo mapapagawa yan ng labag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga, meron silang inaasahan sa takdang panahon. Sabi nga sa Biblia yan ang pinangahawakan sa isa sa pinangahawakan ng Iglesia ni Cristo. At sabi, hindi ito ang ating bayan. Naglalakbay lang tayo. Totoo naman yun. Hindi lang Iglesia ni Cristo, lahat ng tao, hindi ito ang ating bayan. Magwawakas to Naglalakbay lang tayo rito at pag dumating yung takdang panahon. Sabi nga sa araw na yon, sa pamamagitan ng gayon ding salita, iningatan talaga sa apoy na tinataang sa araw ng paghuhukom. Yan mga idol, maraming hindi nakakaalam niya na ang gagamitin ng Diyos sa araw ng paghuhukom, apoy. Oo. Isang kakilakilabot na apoy ng kanyang panibugo. Ang siyang lilipol sa lahat ng taong masama. Kaya lahat ng kasamaan, pag dumating ang takdang panahon, magwawakas yan. Oo. Kaya nga yung mga napipinto ngayon na gusto sakupin ang buong mundo, lilitaw ang Antikristo, hindi magtatagumpayan. Hindi yan.
Pababayaan muna ng ama yan, pagkatapos pag nakapasok na sila, tsaka babagsak ng apoy. Kaya nga sabi sa Biblia, ha, sa araw na hindi nyo inaasahan ang siyang pagparito ng anak ng tao. Oh. Kaya nga, ang mga iglesia ni Cristo, mga idol, talagang, kumbaga, ano mang batikos ang gawin sa kanila, kita nyo, relax. Di ba? Relax lang. Sandali. Kasi nga, may pangako ang inaasahan ng mga iglesia ni Cristo, yung pangako ng ating Panginoon Diyos na magaganap sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na yun ang araw ng paghuhukom. At yan ang hindi alam ng marami. So, karamihan ngayon, abalang-abala sa kung ano-ano. Nakalagay naman sa Biblia yun Bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, abala lahat ng tao sa kung ano-anong pinagkakaabalahan. Kaya nga magugulat mabubulaga. Oo, mabubulaga ang buong sanlibutan sa araw na yun. Sabi nga iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom. At sa paglipol ng lahat ng taong masama. Sabi nga ang kalangitan at ang buong lupain masusupok sa matinding init. Ang tanong, sino makakaligtas? Saan ka magtatago? Kung nakarang ginawa ng Diyos yung bahang gunaw, baka kung maraming magaling lumangoy, baka may mga naligtas pa ron At kung na-invento na yung kung ano-ano mga sasakyan na underwater kagaya ng submarine baka maraming naligtas nun. Pero ngayon, ano man ang inventuhin mo sa sasakyan, fireproof man yan, malulusaw yan. Sabi nga, sang kalangitan, mapupugnaw sa matinding init. Ano ang gagamitin mong shelter na hindi kayang mapugnaw sa matinding init? Sang kalangitan na nga, sabi. Mapupugnaw sa matinding init At ang lahat ng gawang nasa lupa, pawang, masusupo. Kaya alam nyo mga idol, sa totoo lang, yung araw ng paghuhukom na itinakda ng ating Panginoon, nakakatakot yan. Nakakatakot. Yan ang pinakamalaking problema ng tao pag dumating yan. At yan ang hindi pinaghahandaan ng mga tao sa ngayon. Walang abala sila sa kung ano-ano. Pero ang Iglesia ng Cristo, pinaghahandaan yan. Dahil alam nilang darating yan sa ayaw mo sa Cristo. Sabi nga, pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. Diba? Yun. Kaya, sa totoo lang mga idol, nakakaawa ang buong sanlibutan sa mangyayari. Pag nangyari yun, pag naganap yun. Sabi nga sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihan tao. Sino ba yung mga makapangyarihan tao? Yan ang mga gustong lumukob sa buong sanlibutan. Yan ang mga gustong maghari. Ang sabi, sisigaw ng kalagim-lagim. Ngayon, ang mga hinirang na nakalagay sa Biblia, sasalubong sila sa Panginoon. At yung dadat ng buhay, hindi na mamamatay. Di ba? Ganda. Ang ganda ng mangyayari. Datang ka mang buhay. Kapag nasa loob ka ng Iglesia ni Cristo. At ikaw talagang mananampalataya. At tunay na hinirang ka, hindi ka na mamamatay. Kasama kang sasalubong sa ating Panginoon. Pero yung mga namatay, ano mangyayari? Bubuhayin. Bubuhayin maguli. Yun ang kagandahan mga idol. Sa araw ng paghuhukom. Pero doon sa mga hindi nakahanda at doon sa mga hindi maliligtas, kalagim-lagim. Sabi, walang hanggang parusa sa dagat-dagatang apoy. Araw at gabi. Sipin mo yun. Yan maraming hindi nakakaalam yan mga idol. Lahat halos ng relihiyon, alam din niya na mangyayari yan. Pero, hindi pinaghahandaan. Hindi kagaya ng Iglesia ni Cristo. Pinaghahandaan yan. Yan ang pinagkakaabalahan ng Iglesia ni Cristo. Yung darating na araw ng paghuhukom.
Walang ibang nakakatakot na mangyayari. Hindi yan. O bueno, mga idol, salamat marami kahit pa paano. Sinamahan nyo ako sa maikling kwentuhan natin ito na may kaugnayan pa rin sa Iglesia ni Cristo. Shoutout ka pala dyan sa ating mga bagong subscriber. Mga idol, hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. O kung may mga comment kayo mga idol, lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin. At kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang din dyan para matalakay natin sa mga susunod natin video. Mga idol, sa totoo lang, hindi ko linya ang mag-vlog ng ganito tungkol sa Iglesia ni Cristo kasi iba ang linya ko sa pagbablog. Kasi unang-una, miyembro ako ng Lupon Tagapamayapa ng aming barangay, at kaya malimit kong i-vlog yung tungkol sa tinatawag na barangay justice system. Oo, kung paano ang sistema ng barangay nagpapag-file ng reklamo at kung paano i-handle yung mga barangay cases. Kami nag-handle ng barangay case. Pagkagaling sa kapitan, 3 consecutive hearing, ibabato yan sa Lupong Tagapamayapa. Yung tinatawag na barangay justice system. At ang gagawin naman dyan, pag ibinato yan sa barangay justice system, bubuo ng 3 katao yung tinatawag na pangkat tagapagkasundo. Then, after 3 consecutive hearing at hindi yan mapagkakasundo dahil ang layunin ng Lupon, pagkasunduin ng bawat isa, at saka lang yan isa certification to file action para doon na sila sa kinaukulang hukuman na kung saan sila nararapat. Yon mga idol, yan ang trabaho ko. At yan ang malimit kong i-vlog at saka yung tungkol sa negosyo. O sa negosyo namin, sa Uno Online Business. Yan talagang linya ng pagbablog ko. Kaya lang, napapanahon itong tungkol sa Iglesia ni Cristo. Kaya nakikisangkot na lang din tayo sa kanilang para matalakay din natin yung tungkol sa, hindi ko kinakampihan ng Iglesia ni Cristo, pero wala akong nakikitang mali at wala akong nakikitang paglabag na gaya ng ipinipintas ng iba. Okay na mga idol, salamat na marami. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Vlogs TV, ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!